lahat po ng estudyante doon ay hindi po nag-aalala, mag-uulan sapagkat meron hubong yung kanilang campus doon na parang normal ang kanilang buhay doon. Yung campus life nila ay hindi naabala ng ambon o kaya ng ulan. Yan ay makikita na lamang sa 2nd District of Parañaque. Proyekto ko yan. Pero siyempre, hindi lang yan ang kailangan ng public school system natin. Hindi lamang yung infrastruktura, hindi lamang yung mga pasilidad, hindi lamang yung katulad nito audiovisual room na ito na proyekto ko po, na okay po Congressman dito. Ito po, naging proyekto ko rin. Hindi lamang yung mga computers. Importante din ang nilalaman ng House Bill number 2142 na ngayon ay sinusulong ng ating Congressman Nino. Eh makakaasa po kayo na ang inyong lingkod ay tutulong para sa House Bill number 2142, an act upgrading the minimum salary grade of public school teachers from salary grade 11 to 15. Katulong po ninyo ako dito. Pero, nasa yung committee na hindi lamang dito ako nagsimula sa pagtulong para may taas ang sweldo ng mga teacher. Si Congressman Tino po, hindi ba sa Congressman, saksi sapagkat ng mga nakaraang mga taon, nung meron marcha para po sa pagtaas ng sweldo ng mga teacher sa public school, nagmarcha yan pala sa Quezon Memorial, sa Quezon City, para iparating ang daig ng mga teachers. I think that was the time when I was on my 3rd term as a congressman, kasama po ako sa pagmarcha para sa inyo. Kaya pakakasa po kayo sa muli sa inyong congressman na tutulong dito. Nakita ko yung listahan ng mga kongresista na nag-co-author na dito. Palagi ko, mas marami pa ang mag-co-author dito. Ang dahilan kung bakit hindi sila nakapag-co-author ay sapagkat nung panahon na nag-celebrate tayo ng World Teachers Day, nung panahon na si Congressman Tino ay abalang-abala para humingi ng tulong sa mga kapwa-kongresista, yung po rin yung panahon na nagkaroon kami ng mga marathon public hearings on the national budget. Una, yung hearing sa Committee on Appropriation. Pangalawa, yung pre-plenary ng mga committee meetings. At yung pangatlo, yung 2 linggo na marathon hearing namin mula umaga hanggang gabi para sa plenary debate on the General Appropriations Bill. Na natapos, finally na-aprobahan, alas 3 Gs, 3:10 in the morning of Saturday, October 16. Nag-overtime na gusto. At makikita nyo yung kung nakabili kayo ng Philippine Stock kahapon, nakalagay doon yung nakalitrato, kinunan na litrato yung mga kongresista na pasado alas 3 ng umaga ay nandun pa. Tinignan ko yung litrato, nakita ko ang isa sa mga nakatayo doon at tuwag-tuwa sa mga naipasa na on 2nd reading ang General Appropriations Bill. Ano po ang litrato ni Congressman Tino. Kahit ang buya, ay nakakindi rin. Siyempre si Congressman Corres nandun din po. Kaya sigurado ko na pagbalik ng Congress, o kami po babalik November 8, kung meron kaming 3-week break, pagdating ng pagbalik namin ay mas marami pa ang pipirma dito sa House Bill number 2142. Umaasa na hindi pa natapos sa committee level, itong House Bill number 2142 ay makukuha na natin yung mayorya. More than 100. Ako po ay kasama dito. Nagkataon na meron po kaming grupo ng 12 sapagkat ako po ang pinuno ng House Contingent to the Commission on Appointments. Titiyakin ko na yung 12 mga miyembro ng Commission on Appointments at lahat ng mga kaibigan ko, lalo na po sa loob ng Metro Manila, ay pipirma dito sa House Bill ng
Muli isang masigabong palakpakan para sa ating magigiting na mga representative. Kung ating mahal na congressman ng 2nd District ng Parañaque,